So hello no, alam nyo ba no na dito sa atin dito sa bawat religion may mga relihiyon talaga no na hindi tumatanggap ng mga salita or hindi naniniwala sa Biblia. No, mayroong man naniniwala sa Old Testament ngunit hindi naniniwala sa New Testament. Sa New Testament is patungkol na yan kay Jesucristo na nagsasabi na yan o pinapangaral na yan si Jesucristo na sa pamamagitan niya tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. So, dito sa atin sa mga relihiyon, maraming mga relihiyon na hindi tumatanggap sa Biblia, hindi naniniwala, especially Islam, Muslim. So, mayroon silang sariling libro, Quran, no? So, contradict ang mga nakasulat sa Biblia sa kanila, sa Quran, no? Sa kanila, behave, dito forgive. No, pumatay kayo, dito magpatawad, no? So, ayaw nilang maniwala sa Biblia. Ayaw nilang maniwala kay Kristo, ayaw nilang maniwala dito sa Diyos kasi nga meron silang sariling paniniwala. No, so dito naman sa Iglesia ni Kristo, Judaism, no, mga SDA, so marami rin dito na naniniwala kay Kristo ngunit hindi namumuhay sa kanyang salita, no. So especially dito sa SDA, no, at saka dito sa ibang mga MGI, CGI, no, na ibinigay na sa iyo ang katotohanan, ito na yung nakasulat, hindi pa pinapaniwalaan, no. So naniwala sila kay Kristo ngunit hindi naniwala doon sa salita, sa nakasulat sa Biblia. So marami ding mga tao no na hindi naniniwala kay Kristo, especially itong Judaism at saka yung IEC, no. So wag niyo sanang isipin na naninira ako, ito ay friendly reminder, no, na itong mga taong ito, mga religion ito, hindi naniwala kay Kristo, no. So para sa kanila si Kristo tao lamang at walang kabuluhan, no. So para sa kanila ang Biblia ay useless, no, sa mga ganitong klaseng mga tao, no. So ayaw niya maniwala kay Kristo na He is the foundation of truth, no. Siya ang truth, the truth and the life, no. So maraming hindi naniniwala sa kanya, no. So ito, no, isipin mo na-research ko yung nag-research ako dito sa Meta AI, no, kung gaano nga ba kainit ang impyerno. So iwan ko, parang nasagot tayo doon, no, na more than 3,000 ba yun o 5,000 degrees Celsius ba yun yung init niya or more, ang init, yung nakalimutan ko, basta ganon, isipin mo. Tapos yung impyerno walang nakadeclare doon, no, na gaano kainit o anong degree Celsius, wala. Pero sinasabi doon mas mainit pa yata doon kaysa sa araw or more pa daw. So isipin mo dito sa lupa, mali ang pinapaniwalaan mo at sinusunod mong aral o turo. Hindi kayo namumuhay dito sa nakasulat sa Biblia, tapos i-encounterin nyo yung parusa na ang init ng apoy ng impyerno ay sobrang init pa kaysa sa araw. More and more times and times pa. Kaya init ng impyerno sa araw. Isipin mo ang ganon kung doon ka masusunog dahil lamang sa mali-maling paniniwalaan nyo. Ang Biblia hindi nyo pinapaniwalaan, mas pinapaniwalaan ninyo yung mga nakasulat ng inyong mga sariling libro or pinapaniwalaan ng tinuturo ng inyong mga doktrina, no, ng mga religion. So isipin mo, mapapahama ka doon sa mga mali-maling doktrina sinusunod mo. Isipin mo yan ng mabuti, no. So napakahangal ang ganitong tao, no. So dito sa mundong ito, pagsikapan talaga natin na mananampalataya kay Kristo, kasi dito sa mundong ito tayo na tao, sandali lamang tayo dito sa mundong ito at hindi tayo magtatagal. Ang utos ng Diyos sa atin, sumampalataya kayo sa sinugo niya. Sino ang kanyang sinugo? Si Jesucristo, ang bugtong anak. Kasi nga sa pamamagitan niya, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ang daan patungo sa Ama. Pero isipin nyo, itong mga religion na ito, ayaw basahin ang nakasulat sa Biblia sa New Testament. Pag binasa nila ito, mayroon silang mababasahan doon na natatamaan sila, nilalaktawan yun at hindi pinapaniwalaan. Mabigat sa kanilang dibdib. Nilalaktawan yun. Ayaw kami maniwala dyan. Si Kristo ganito, ganyan tao lang yan. Ako maniwala kayo pagdating ng panahon. Yung ayaw nyong mapuntahan, doon kayo patutungo. Ilalayo kayo sa presensya ng Diyos. Isang utos lamang ang binitawan ng Diyos Ama, pinakamabigat. Itong sumampalataya tayo sa kanyang anak.
Pag hindi ka susunod niya na sumasampalataya sa anak, mapaparusahan ka. Isipin mo yan, ha? Isipin mo. Si Satanas tuwang-tuwa sa inyo kasi nga kinukulikta kayo ng mga antichrist doon sa mga kaparusahan sa impyerno. Isipin mo yan, maling paniniwala na sinusunod mo dito sa lupa ang siyang maghahatid sa iyo sa kaparusahan sa impyerno. Doon sa impyerno, malayo ka na sa Diyos at wala na ang Diyos doon. Mag-isa ka na lamang sa buhay mo. Walang tutulong sa iyo. Dito sa mundong ito, binigyan pa tayo ng ating Panginoon ng panahon upang magsisi at magbalik at sasampalataya sa kanyang anak. Si Kristo na mismo ang nagsabi na I am the way, the life, and the truth. The life and the truth and the way. Yan lang tatlo na yan, napakasulit na yan. Ano pa yan sinasabi? I am the door. Ako ang pintuan, ako ang shepherd, the good shepherd. The bread of life. Siya na lahat. Ngunit ayaw mong paniwalaan. Kung ayaw mong paniwalaan si Kristo, itong lahat ng ito, baliwala sa iyo to at hindi man paniwalaan si Kristo, ito para sa iyo, rejected ito. So dahil ayaw mo niyan, ilalayo ka sa presensya ng Diyos. Ayaw mo ng buhay eh. Si Kristo ang buhay, ngunit ayaw mo ng buhay. Si Kristo ang katotohanan, ngunit ayaw mo sa katotohanan. Si Kristo ang daan, ngunit ayaw mo sa daan. Dahil dito, naliligaw ka na. At kung naliligaw ka na, saan ka ba patutungo? Doon sa impyerno. Kasi dalawa lang ang patutunguhan ng tao dito sa mundong ito. Bakit mo sasayangin na more than 5,000 degrees Celsius or more and more pa, yun yung lalamon sa'yo doon sa impyerno? Ang apoy doon, ayon sa Biblia, sinasabi doon, ang apoy hindi namamatay. Ang tao, sa Biblia, kung intindihin natin, ang tao, wala talagang kamatayan yan. Ang namamatay sa atin, itong katawang lupa lamang ito. Pagkatapos nito, that is the real you. Yun ang pinaka tayo. Yun ang walang kamatayan na. Isipin mo, susunugin ka doon. Isipin mo, masusunog ka sa araw. Hindi ka pa malapit sa araw, disappear ka na. Seconds lang, 1 second o wala pang segundo, disappear ka na. Pero doon sa impyerno na hindi namamatay ang apoy, isipin mo, hindi namamatay ang apoy sa impyerno. Tapos susunugin ka doon, hindi ka madisappear, magtitiis ka sa sobrang sakit at init. Hindi ka na makakawala doon, day after day after day after day, a trillion years, forever. Dahil lang sa maling desisyon na sinusunod mo dito sa lupa. Marami pa niyan mga idol worshiper. Maling desisyon mo sa lupa, ipapahamak mo ang iyong kaluluwa pagdating ng panahon. Kahit nga mga anghel hindi nga naglakas ng loob na sumuway sa Panginoon kasi nga alam nila ang kadiliman na naghihintay sa mga tao o sa kahit sinong nilalang. Sa mga tao sumusuway sa Panginoon, doon talaga yan papututungo. Tayo pa kaya ang tao? Naniniwala tayo sa mga maling doktrina, expect sa impyerno. Yan talaga ang patutunguhan kung hindi tayo magbabago at hindi tayo gigising. Dito sa mundong ito, sandali lamang ito. At sa atin lang ito is panghawakan natin ang ating pananampalataya kay Kristo hanggang sa katapusan yan. Hanggang sa mamatay tayo. Sandali lang ito. Ilang taon mula ngayon, wala na, patay na tayo. Maraming mga tao ngayon buhay, bukas wala na, patay na. Mamaya, patay na. So, kailangan mananatili tayo nakahawak sa ating pananampalataya. Kailan ka mananampalataya? Kailan ka magbalik? Kung kailan huli na ang lahat? Huwag sana nating hayaan na ang mali-maling doktrina ang siyang papatay sa atin pagdating ng panahon. Ang siyang dahilan upang tayo ay ilayo ng Diyos sa kanyang presensya. So walang tao na mga nagtuturo na mali-maling turo na nakakapasok sa kaharian ng Diyos. Aside sa Biblia, sa nakasulat sa Biblia sa mga salita ni Kristo, that is in Hell. Kung tayo lalayo kay Kristo, impyerno yan, maniwala kayo. Magmalayo tayo kay Kristo, impyerno ang patutunguhan mo. So kailangan lagi tayong nakakapit kay Kristo. Siya ang tanging nating pag-asa hanggang sa huling hininga na tayo ay tutubusin
pagdating ng panahon kung mananatili tayo nakakapit at sumasampalataya kay Kristo hanggang sa katapusan ng buhay na ito. Pagsikapan po natin. No? So hanggang dito na lang. God bless everyone. Amen.